Hello? Sa last video natin, nag-discuss tayo ng ellipses. Sa hyperbola, iba yung case. Dito is always a squared na nandito. Palagi niyong tandaan na a squared to. Ito ang b squared. So kapag ang a squared nasa ilalim ng y, hyperbola natin ay paganon. So ito, paganon siya. So kapag ang x ang nandito na, squared, tapos minus y, yung hyperbola natin is paganon. Important siya na detail na ma-memorize. So makukuha kaagad natin ang center nito. So letter A, center natin ay negative 2, positive 1. So yung A is for vertices. So nandun siya sa transverse axis. Ito yung transverse axis. Conjugate axis naman yung perpendicular niya. So yung transverse axis, palagi niyong tatandaan na dumaan siya doon sa vertices, center, and foci. Yung conjugate axis naman is dumaan lang doon sa center. So intersection point nila ay center. So kukunin natin to since a squared to palagi. So a squared ay 64 square root. So a ay positive 8. B squared natin ay 36. B ay square root is 6. So, meron na tayo nyan. Tapos C squared ay A squared plus B squared. Sa ellipse, minus to. So sa hyperbola naman, naka-plus. So palagi siyang tatandaan na parang Pythagorean theorem lang siya. Naka-plus sa hyperbola. So C squared, ang A squared natin ay 64 plus 36. C squared ay 100. C square root of 100 ay 10. Meron na tayong nakuha niyan. Yung A natin is yung distance between vertices. Graph natin. Center natin is negative 2, 1. Nandito siya. So, ang distances ng vertices, yun ang transverse axis. So, since ang A natin is 8, transverse axis natin ay vertical. Ang hyperbola natin is pa ganon, opening. From dito sa center, mag-move tayo up and down ng A units. Ito, ang transverse axis yan. Sa conjugate naman tong B. Para hindi malito. So, mag-move tayo ng 8 units up and down. So, dito, sa Y ang magbabago. Ibig sabihin, negative 2 and 9. B natin, ito yung vertex 1. Itong point na to. So, mag-move tayo pababa. Ito na siya. Vertex 2. Negative 2 yung x, hindi nagbago. Yung y naman is 1 minus 8. So, negative 7. Okay? Tapos, ito is ang focal length natin na C. So, nandito makikita yung focus. So, along siya dito. So, is 10. Magdagdag tayo ng dito, papunta doon is 10. So, ito yung F1 natin. Or negative 2, 11. Bakit 11? 1 plus 10. Ito. Kaya naging 11 siya. F2 natin nandito located. Mag-minus tayo ng 10 from center. So 1 minus 10. So negative 9 na siya. Negative 2, negative 9. Yung F2. Mamaya na natin i-drawing yung hyperbola. Kasi gusto kong kunin yung corners ng auxiliary rectangle. So since ito is A, tama. B naman tong nandito. Ito yung A, ito yung B. Ang corner niya ay pa ganon, di ba? Rectangle. Nandito, banda. So ito, X movement, negative 2. So mag-add tayo ng 6. B. Dito siya banda. So ito ay 4. 4 na yung X. Same level sila sa Y. So same lang yan. Ito na yung isang corner natin. Ito ay A. A ito. Ito rin. A. Okay. So, dito sa vertex, mag-move ulit tayo dito. Nandito siya. Same level. Same level sa X. So, 4. Same level sa Y. Negative 7. So, madali lang siya kunin. So, dito naman, mag-move to the left naman tayo. So, negative 2. Minus 6. Ito. Negative 8. Same level sa Y. Negative 7. Ito na yon, isang corner. Dito naman, so
Same level sa x. Ito ay negative 8. Same level sa y dito, which is 9. Okay, nakuha na natin yung apat na corners. Meron na tayong foci, vertices. Pag lagyan natin sila ng line na paganon, auxiliary rectangle natin, para maganda siya tignan. Tapos, sunod natin is equation of the asymptotes. So, paano na-derive yung equation ng asymptotes? Y-intercept form, mx plus b. Itong m natin is, ito yung slope. Tsaka ang slope ay rise over run. So, ang equation ng asymptote natin ay itong diagonal na to. Mag-draw ka ng line dito. Yan. Intersection point nila ay center. A to. Since A to, A din to. Ano yung slope niya? Ang slope niya ay, di ba? Ito, A over B. Rise over run. Slope niya ay A over B. It's positive. Kung dito na side. What if naman dito? Slope na to. So magne-negative ka kasi 'di ba ang ganto na line is negative slope. Ganto na line is positive slope. So kaya magiging plus minus 'yan, A over B. Tapos meron tayong equation na point slope form. So yung point slope form y minus k equals slope times x minus h. Kaya doon na-derive yung equation ng asymptote. Ito yung equation ng asymptote natin. Direct plug-in mo yung mga values. May center tayo na hk. Y minus 1 is equal to plus minus. A natin is 8. B natin is 6. X plus 2. Tapos simplify into lowest term yung fraction na to. Plus minus 4 over 3 x plus 2. So, pwede mo siyang i-simplify pero pwede na rin ito yung sagot natin. Or lipat mo yung negative 1 sa kabila. So magiging asymptote natin ay plus minus 4 over 3 x plus 2 plus 1. So ito yung sagot natin sa asymptotes. Dalawang line yan. Ang plus is ito. Itong diagonal na to. Ang minus is ito. Hyperbola natin is pag ano na. Hindi siya magta-touch dito sa asymptote. Mag-draw ka lang ng curve pag ganun. Draw ka lang ng curve pag ganun. Ito naman pag ganun din. Yun ang magandang pagdo-drawing ng hyperbola. Drawing mo muna yung auxiliary rectangle. Lagay mo yung corner points, yung apat. Tapos maglagay ka ng line na asymptotes. Tapos dun mo siya i-drawing. Kasi lalapit siya dito sa asymptote pero hindi siya magta-touch. Ito yung letter E. Yung corners of the auxiliary rectangle natin meron na ito. So eccentricity naman, letter G. Ang eccentricity niya ay defined as C over A. So parang sa ellipse lang din ang formula niya. So ang C natin ay 10 over A natin is 8. It's equivalent to 1.25. Sa hyperbola, ang eccentricity natin ay always greater than 1. So ito yung pagkabilog niya. Mas ano siya, mas mabuka yung ano niya, curve niya kaysa sa parabola. Ang parabola is ang eccentricity ng parabola is always equal to 1. Ito naman sa hyperbola is greater than 1. Sa ellipse is less than 1. Tapos ang eccentricity ng circle ay 0. So, ito yung eccentricity natin na sagot. Last one natin is yung general equation. Simplify natin to. Multiply natin siya sa LCD ng bawat term na to. So copy natin yung standard form. Multiply natin siya, yung buong equation ng 64 times 36. So ito, multiply dito, makakancel yung 64, 36 na lang matitira. 36y minus 1 squared minus, cancel yung 36, 64 na lang matira. X plus 2 squared equals 64 times 36. Tapos, ito, expand mo to, 36
y squared minus, so 2y plus 1 minus 64 x squared. So x times 2, 2x times 2 plus 4x na. Plus 2 squared ay 4 equals 2,304. Then simplify 36y squared minus 72y plus 36 minus 64x squared. So multiply lang natin lahat, no? Ito ay minus 256x, then minus 256, tapos lipat yung 2304 sa kabila, magiging minus 2304 equals 0. So unahin na natin yung y squared, 36y squared minus 64x squared, 256x minus 72y. Then simplify itong 36 minus 256 minus 2304. Sagot natin ay minus 2524 is equal to 0. So ito yung sagot natin. Itong magiging general equation natin ng hyperbola. So ganun lang, no? So memorize nyo to. If pag ganito na yung hyperbola natin, magbabago na yung slope natin. Magiging b over a na siya. Plus minus b over a. So ganun pa rin dito, x minus h, y minus k. Ito lang yung magbabago, yung slope natin. Next problem, determine the standard equation of the hyperbola. Meron tayong general equation na given. Combine similar terms, yung first step natin. 36x squared plus 144x minus 64y squared plus 128y. Then lipat sa kabila yung negative, positive 2,224 na siya. Factor natin to. Lalabas yung 36 x squared 144 divided by 36. This is positive 4x na. Then lagyan natin ng space. Then minus 64. Labas yung minus 64 y squared. Then 128 divided by negative 64 minus 2y. Then lagyan ng space. Completing the square, lagay natin dito. So 4 divided by 2 is 2. Siya na yun. X plus 2 squared. Itong 2. 2 squared. So positive 4 dito. Copy yung 36. Minus 64 times. Ito naman, plus 1 dito. So magiging y minus 1 squared. Tapos, magdagdag ka ng 36 times 4 dito. Parang sa ellipse lang din siya. 36 times 4. Tapos minus 64. Ito, minus. Times 1. Simplify mo to. Magiging sagot dyan ay 2,304. Divide mo siya ng 2,304 para maging 1. Divide mo rin dito. 2,304. Divide dito. Copy mo yung x plus 2 squared over 64 na to. To 36 divided by minus y minus 1 squared over, ito naman is 36. Ito 64 divided by 2,304. Tapos equals 1. Ito na. Tama. So ito na yon, yung standard equation natin. Then sketch the graph. So mag-i-sketch tayo. So yung center natin is center at negative 2, positive 1. Dito, negative 2, positive 1. So plot natin yung center. Nandito siya. Center. Negative 2, positive 1. Kunin natin yung A. A squared natin ay 64. Always dito. A is 8. B squared ay 36. B ay 6. C squared ay A squared plus B squared. 64 plus 36. So 100. Square root. So 10. Meron na tayo niyan. Sunod natin tignan is yung standard equation. Ito. Since x nandito, di ba kapag x ang nandito, pag ganun yung hyperbola natin. Ganyan siya. Ang A natin is
horizontal or yung transverse axis. B natin, which is yung conjugate axis. So, naka-vertical siya, pag ganun. So, dito yung A natin, mag-move tayo to the left and right. Dito. Ng 8 units. Ito yung A natin. So, ito, magdagdag tayo ng 8. Nandito siya. Negative 2 plus 8. So, 6 yung X natin. Same level sa Y. Ito na yun. Ito yung V1 natin. Or vertex 1. Ang focus natin is 10. Ito. C units. Focal length natin. So, negative 2 plus 10. Positive 8. Nandito siya. F1. So, 10. 8. 8 pala. Kasi negative 2 plus 10. Then, 1. So, nandito na siya. Hyperbola natin yung pag ganun. So, dito, mag-move ka naman ng A ulit. 8. So, negative 2 minus 8. Negative 10 na siya. Dito siya. Banda. So, ito yung V2 natin. Negative 10. 1. Meron pa tayong dito, isang focus. Nandito siya. Ito naman ang F2. Ang F2 natin ay dito, papunta dito is 10 units. Ito, focal length. Negative 12 yung X. Positive 1 yung Y. Same level lang sila lahat. Horizontal. Kaya the same lahat nung Y natin. Naka 1 lang siya. Tapos para makuha yung corner points ng auxiliary rectangle natin from dito sa vertex. So since ito ay A, B naman pag ganun dito. B natin is 6. Move up and down tayo ng 6. So Y yung magbabago. Ito magdagdag tayo ng 6. Nandito na siya. Nandito siya banda. So 6 yung X pa rin. So 1 plus 6, 7 na to. Yung Y natin. Ito naman, mag-move tayo dito ng 6 units pababa. 1 minus 6. Ito ay 6 yung X, negative 5 naman yung Y. So, connect mo sila. So, same level dito. So, ito yung vertex 2 natin. So, along siya sa vertex 2. Nandito na siya. Ito rin, nandito na rin siya. Tama. Same level sila ng Y. So, 7 yung Y dito. Yung X naman, same level dito, negative 10. So, ganun lang kumuha ng mga corner points. So, dito, same level sila ng X nito. So, negative 10. Same level sila ng Y. So, negative 5. Tapos, connect mo yon lahat. Yun na yung auxiliary rectangle natin. Itong diagonals na to, ito na yung asymptote natin. Extend mo dyan. Extend mo rin dito. Yan na yung asymptotes natin. Tapos, ang hyperbola natin is ganito. Pag ganon. Itong block gamitin natin. Pag ganon yung hyperbola natin, hindi siya magta-touch dyan sa asymptote. Ito rin. Pag ganon siya. Ganon. Ganon yung correct way ng pag-drawing ng hyperbola. Sunod natin kunin is yung transverse and conjugate. Ang transverse is ito, dumaan siya sa foci, vertices, and center. Ito. So, ang equation niya ay y equals 1. Ito. Or yun yung 2a, di ba? 2a is 2 times 8. So, ang distance between vertices ay 16 units. Ito yung transverse axis, TA. 2b naman is 2 times 6. 12 units. Ito naman yung conjugate axis, CA. Ito yun. Ang equation ng conjugate axis, nakaganto siya. So, x is negative 2. Itong CA natin ay x is negative 2. Yung equation niya. Equation ng transverse axis natin, ito. Y equals 1. Ito, itong horizontal. Ito naman is vertical. Ito, itong line na to. Equation of the asymptotes naman tayo. So, ito, center, itong rectangle na to, natin. Isolate natin. Magiging ganito siya, drawing natin, ha. Ito yung center natin. Ganyan siya. Vertex 1 natin, tama. Ito yon. Tapos ito yung isang corner ng auxiliary. 6, 7. Ito center natin. Lagyan natin ng coordinate. Negative 2 and 1. Diba ito ay A. Ito naman is B. Tama.
Ang slope nila ay rise over run. Slope ay, ano ang rise dyan? Ito. Or yung slope, di ba, is tangent theta. Opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse yung slope, tangent theta. So, rise natin is B over A. Plus minus. B over A. Pag gantong hyperbola. Point slope form, meron tayong point dito, pwede natin gamitin dito. Or ito. Y minus 1. So, ito, minus 1 equals plus minus, ito, B over A. Yan siya. Ang B is 6, ang A is 8. 6 over 8 or lowest term natin. Plus minus 3/4 na lang siya. Kasi di ba ito ay 6 over 8. Ito yung B. Ito yung A. So, kapag ni-lowest term mo siya, ganito na siya. Then, x plus 2. Then, itong negative 1 plus 1. Ito na yung asymptotes natin. Okay.